Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, November 18 na po, 2025, ang nararanasan po natin ng mga pag-uulan lalo na ho sa hapon at sa gabi ay hindi po dulot ng bagyo. Paglilinaw lamang po, wala tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero aalamin pa rin natin kung may potensyal na bagyo mabubuo bago po matapos ang buwan ng Nobyembre. Meron po tayong mga weather system ngayon na nagpapaulan sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ho yan ay aalamin natin, pero bago natin simulan, ako hihingi lamang ho lang pabor sa inyo na i-like yung video natin bilang pagsuporta. Maraming salamat po. So tara po, samahan nyo ako sa ating update sa lagay ng ating panahon. Tignan muna natin, silipin natin yung tinatawag ho natin na ating live weather system or forecast, which is makikita at ipapakita ko sa inyo na wala tayong anumang bagyo na minomonitor sa loob at labas ng ating bansa. So ito po, no, kung makikita nyo ngayon sa ating live weather system, wala ho tayong bagyo na minomonitor sa loob at labas. Pero meron tayong nakikita na mga sirkulasyon ng hangin. Kung makikita nyo mabuti, kung isusum in natin o zoom in and zoom out natin, makikita nyo mabuti. Meron tayong mga weather system ngayon na nakakaapekto at kaya nakakaranas tayo ng mga pag-ulan. Yung mga kababayan po natin nagsasabi sa akin bakit daw ang lalakas ng mga pag-ulan sa kanilang mga lugar kahit po walang banta ng bagyo or walang bagyo, no? Eto ho, paglilinaw ko sa inyo, meron tayong tinatawag ngayon na ITCC, Shoreline, meron din tayong Easterlies at meron po tayong Northeast Monsoon. So eto na po, tuloy-tuloy tayo sa ating update at para din malaman natin kung may mga potential ba na sama ng panahon or bagyo. Yun kasi, no, usually ganito, pagka huling buwan o bago matapos ang buwan ng Nobyembre, minsan may mga pumapasok man na bagyo. So alamin po natin lahat yan at yung weather system na nakakaapekto. Ngayong araw po ng Martes, asahan pa rin natin ang medyo maganda-gandang panahon naman, pero may mga tsansa pa rin ng mga pag-uulan lalo na po sa bandang umaga, hapon at sa gabi sa area po ng Cagayan, Babuyan Islands, Quezon Province, Lobo, Batangas, Calapan, Palawan, sa may Marinduque, Romblon, ilang bahagi po ng Bicol, sa may Aklan, Capiz, Negros Occidental, sa may Cebu, Bohol, Maasin, Eastern Samar, Catarman, Northern Samar. Yan ho yung mga lugar na yan. At bandang hapon at sa gabi naman, tuloy-tuloy pa rin ang asahan natin mga pag-uulan dulot po ng mga weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. So ngayon, sa tinatawag po natin na forecast weather condition sa apektadong lugar ng ITCC, ito isa-isahin po natin. Ang Zamboanga Peninsula, kasama po ang Caraga, Northern Mindanao, BARMM, Sultan Kudarat, at Sarangani, ang weather condition po dyan, patuloy tayong makakaranas ho ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Tinatawag rin ito na salubungan ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere. So, ito yung mga hangin. Kung makikita nyo naman, wala nga tayong bagyo pero tuloy-tuloy yung epekto ng masamang hangin, no? Yung weather system na nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantalang dito naman po sa may Cagayan, sa may Isabela, Apayao, ang weather condition naman po dyan, patuloy din ang cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi. Kagabi, no, nakita nyo naman, halos tuloy-tuloy yung mga pag-uulan. Minsan hihinto ng ilang minuto o isang oras tapos bigla na namang uulan. Dahil po yun sa shoreline. Ang shoreline po natin ay salubungan ng malamig at mainit na hangin. So yung salubungan na yun, nagpo-produce po ng linya na tinatawag po natin na shoreline. Kaya naman yung mga apektado ng shoreline, asahan po natin ang posibleng pagbabaha at landslide kapag nagkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras doon po sa mga mababang lugar at doon sa mga matataas po na area. Sa Aurora naman po, dito po sa may Quezon, kasama rin ang Camarines Norte, ang weather condition po sa mga lugar na yan, patuloy pa rin ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. Ang easterlies natin ay yung maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So, yan po yung hangin na yan. Noong nakaraan, wala pa ito, pero alam nyo, nagkakaroon tayo ng easterlies kapag wala pong bagyo. Diyan lumalabas yan.
nabubuo naman ang shear line dahil meron tayong northeast monsoon or hanging amihan dyan po sa may bandang hilaga po ng ating bansa or hilagang bahagi po ng Luzon. So tuloy-tuloy tayo sa Batanes po at Ilocos Norte, etong bandang extreme northern Luzon, patuloy naman maaapektuhan ng northeast monsoon or hanging amihan. So meron pa rin mga partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains. Mahina lang naman yung mga pag-uulan po na naidudulot po ng northeast monsoon or amihan, pero pag yan naman ay sinasamahan ng easterlies, nabubuo yung shear line kaya nadadagdagan yung epekto ng mga pag-ulan. So kung napapansin nyo, bandang hapon at sa gabi, merong mga malalakas na pag-uulan, halo-halong weather system na po yun. Yun ay sinasamahan ng northeast monsoon, medyo malamig, lalo na sa madaling araw. May easterlies, merong pong shear line at merong ITCC. Sa bahagi naman o nalalabing bahagi po ng Mindanao, patuloy pa rin na makakaranas po ng maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa ITCC. Ngayon po, kung napapansin nyo, lumalawak ang epekto ng ITCC tapos may nabubuong sirkulasyon pa ng hangin. Yung pag-ikot ng hangin, medyo kakaiba siya ngayon. Kaya nga po minomonitor natin, baka kasi sa mga susunod na mga araw ay may mabuo po na cloud cluster or kumpul ng kaulapan dahil po sa patuloy na epekto ng easterlies, northeast monsoon, ITCC at shear line. Kapag kasi merong mga movement yung mga hangin na yan, nakaka-create po yan ng mga kumpol ng kaulapan na minsan ay nade-develop bilang isang LPA. So lagi nating binabantayan yan para din nasasabi ko po sa inyo na mas maaga. Yung mga lugar ho na binanggit ko, no, kung aalis po kayo ng inyong mga bahay, ugaliin magdala ng payong jacket at kapote. Sa area po ng Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, patuloy pa rin na makakaranas po ng maulap na kalangitan, cloudy skies, with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies. Ang easterlies po, hindi siya ganoon kalakas yung epekto, kaya nga po yung mainit or maalinsangang hangin, hindi natin masyadong nararamdaman sa umaga at sa tanghali. Dahil mas nangingibabaw yung epekto ng hanging amihan or northeast monsoon dyan po sa may hilagang bahagi ng ating bansa. Kaya naman minsan hindi nararanasan yung malamig na hangin at yung malinsangang hangin, nangingibabaw naman yung kanilang salpukan o yung salubungan nila, na create kasi nila yung tinatawag natin na shear line. So ang shear line yung most of the time na nararanasan natin ng mga pag-uulan. Kapag ka nawala naman ang epekto ng easterlies, mas lalamig yung epekto ng northeast monsoon or hanging amihan dahil wala pong magiging epekto ang shear line o walang sasalubong sa malamig na hangin, no? Kasi etong nangyayaring senaryo natin, may mga pag-uulan dahil po yan sa apat na weather system, pero hindi po yan dahil po sa banta ng mga bagyo. So ngayon naman sa ating tinatawag na advanced weather forecast, sa huling linggo po ng Nobyembre, sa pagitan po ng November 21 hanggang 27, nananatili pa rin pong maliit ang tsansa o low chance yung isang LPA na ating namomonitor na maging isang ganap na bagyo. So ngayon, ang tendency nito or ang tsansa natin ay wala tayong nakikitang malakas or banta ng super typhoon or mga typhoon category na bagyo bago po matapos ang buwan ng November o hanggang sa matapos ang buwan ng Nobyembre. Pero yung mga pag-uulan po tulad ng easterlies, shear line, ITCC, northeast monsoon ay mananatili po sa ating bansa. So kung napapansin nyo, no, wala man tayong update ng mga bagyo ngayon or malalakas, tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan at minsan ang hirap ng ganyang sitwasyon, yung tipong pag huminto ang ulan tapos bigla na namang uulan pagkalipas lamang ng ilang mga oras. Kagabi tuloy-tuloy yan, no, ilang oras din ang malawak ang pag-uulan. So asahan natin ngayong araw po ng Martes ay same scenario din po ang pwedeng mangyari. Pero kung may nagtatanong sa akin, kasi may nagtanong nung nakaraan, yung sinasabi daw po na super typhoon Berbena, yung kasunod daw po ng Yuan, hindi po yun totoo. Wala po tayong namomonitor na super typhoon sa ngayon dahil po ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa ay iba't ibang hangin or weather system. Kaya kung may nagsasabi sa inyo na may malakas po na bagyo na paparating, hindi po yun totoo. At eto po mga kaibigan, kahit po wala tayong bagyo, ay patuloy pa rin tayong makakaranas ng mga pag-uulan. So ugaliin nyo po nakaantabay sa ating latest weather update
maganda man yung pinaka-update natin dahil walang bagyo, pero hindi pa rin nawawala ang epekto po ng easterly shear line, lalo na yung ITCC. Ang ITCC mas lumalawak po yung kanyang epekto. Halos naaabutan na ng hangin ng ITCC. Ito nga pong bahagi ng Eastern Visayas at ang bahagi po ng Mindanao. Minsan naman mga kaibigan, kapag humina ng kaunti ang epekto ng northeast monsoon, mas mangingibabaw naman ang epekto ng easterlies diyan po sa may silangan po ng Visayas, diyan sa karagatang Pasipiko. So kapag mas nangibabaw ang epekto ng easterlies, ay maalinsangan po ang hangin or panahon na ating mararanasan, lalo na po sa umaga at sa tanghali, no? Pero sa ngayon, alam naman natin, bare months na, malapit na rin magpasko. Etong easterlies, inaasahan natin sa susunod na mga araw ay malulusaw din po. So mas magiging weather system natin o yung malaking weather system na makakaapekto ay ito pong northeast monsoon or hanging amihan. Pangalawang paalala ko, importante pa rin na i-double check natin ang ating mga kabahayan. Pero ngayon ho, mas magandang i-check natin kung may mga butas pa yung mga bubong natin. Lalo na ho yung mga alulod ng bubong. Yan, napaka-importante niyan. Yung mga pag-uulan ngayon, most of the time, malalakas talaga. Kami, nag-double check na po kami. Kayo din po, no? I-double check ang inyong mga bubong, yung mga bahay, mamaya meron po mga butas. Napaka-importante po niyan. Yung mga senior po natin na nanonood sa akin dyan, yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nagsisend po ng super thanks. So maraming salamat po ng sobra. Nakakatulong po talaga yung para sa amin at nakakagaan po ng loob na na-appreciate nyo po yung ating pag-update. So ngayon, lilinawin ko sa inyo na very clear tayo at storm free tayo ngayon. Pero hindi ibig sabihin nito or it doesn't mean na wala pong pag-uulan na mararanasan. Kapag wala tayong bagyo na minomonitor, ito yung tsansa natin o pagkakataon para maghanda sa posibleng banta po ng mga sama ng panahon na mabubuo o magiging bagyo. Pero hanggang sa matapos ang buwan ng November, asahan po natin wala pong malakas na bagyo na mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung nakikita naman natin na weather system or isang banta ng sama ng panahon, yun po ay low chance na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Hindi pa yun sigurado at hindi nagbabago yung ating forecast sa advanced weather system natin or tropical cyclone threat potential. Hindi nagbabago sa pagitan pa rin ng November 21 hanggang November 27 ay nananatiling mababa ang tsansa na magkaroon tayo ng malakas na bagyo or super typhoon category na susunod po na bagyo. Papaalala ko lamang, tama naman yung sinabi nila na ang pangalan ng susunod na bagyo ay tatawaging Berbena. Pero hindi tayo magdedepende kung ang pangalan ng bagyo ay babae o lalaki kasi may nagsasabi na nakakatakot daw yung pangalan ng susunod na bagyo, Berbena. Mukha daw pong malakas. So wala naman hong kinalaman ang pangalan ng bagyo kung ito ay magiging malakas tulad na lamang ng Typhoon Tino. Akala nyo yung Tino hindi nakakatakot pero mapaminsala dyan sa Cebu City. At yung Super Typhoon Yuan naman dito po sa North Luzon, akala naman natin base sa pangalan ng Super Typhoon Yuan hindi mapaminsala pero ang tindi ng kanya naging pinsala. Ang sinasabi naman natin na susunod na bagyo tatawaging Berbena ay nakakatakot yung pangalan pero kabaligtaran naman yung kanyang nakikita natin sa forecast weather condition o sa ating advanced weather forecast, hindi yun magiging malakas. Kaya mas maganda pa rin na patuloy nating alamin yung mga nagiging lagay ng panahon at patuloy kong uulitin sa inyo na 4 na hangin ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Diyan sa Mahilaga po ng Luzon ay ang hanging amihan or northeast monsoon. Meron din tayong easterlies dito sa may bandang silangan po ng Visayas or yung maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Yung salpukan ng malamig at mainit na hangin, nabubuo naman ang shear line na nakakaapekto dito sa ilang bahagi po ng North Luzon. Naaapektuhan din ang bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi po ng Eastern Visayas. At yung salpukan naman ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere ay nabubuo naman o nakaka-create naman yan na tinatawag natin na ITCC or the Intertropical Convergence Zone. Ang mga localized thunderstorms sumasabay yan lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya nga po lagi kong pinapaalala yung mga aalis po ng bahay nila ngayon, tinatapos nila yung update natin tapos saka sila pumapasok sa trabaho sa eskwela. So ito po ang paalala ko sa mga papasok sa trabaho sa eskwela,
magdala ho kayo ng payong, kapote, yung mga magbabiyahe po, yung mga motorista, magdala po kayo. At yung mga senior naman po natin, kung lalabas po kayo ng bahay ngayong araw po ng Martes, November 18, magdala po kayo ng payong, napaka-importante. At kung wala namang payo, pwede po magdala ng kapote, no, para iwas po tayo sa mga pabugso-bugsong pag-uulan. Nararanasan po natin yan dahil sa pinaghalong weather system sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung panghuli kong pag-aalala, mga kaibigan. Manalangin tayo ng patuloy sa Panginoon na ma-maintain po yung ganitong lagay ng panahon, na wala hong bagyo na malakas na nakikita sa ating advanced weather forecast. So kung makikita nyo mabuti, very clear tayo, wala po, kahit i-zoom out ko yan, wala tayong nakikitang bagyo na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung may nabubuo man na mga cloud cluster, kumpul ng kaulapan, agad-agaran din naman yan nawawala dahil nga po sa mga weather system o hangin na nakapalibot po dyan sa mga nabubuo pong cloud cluster na yan. So sa ngayon, short update lamang po tayo, and please, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat tayo, yung mga kababayan natin, yung mga senior, ugaliin po natin muna manalangin bago po tayo umalis ng ating mga bahay. So yan po muna ang pinaka-latest update natin ngayong araw po ng Martes, November 18, and please, wag na wag niyong kakalimutan ho na mag-like and subscribe, and then pahit na rin po na notification bell. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.